si Gon at Killua, ay papunta na ng Whale Island. Nasorpresa si Mito-san, dahil nakita niya si Gon at Killua. Nagsabi si Mito-san, na sana man lang nag-abiso si Gon na uuwi. Para makapaghanda man lang ng pagkain. Samantalang sila Gon, ay masaya lang. Ayon kay Mito-san, kailangan na nilang maghubad ng damit. Para malinis niya ang mga ito. Samantalang si Killua, ay excited ng kumain. Sinabi ni Gon, na kailangan muna nilang magdasal. Masayang kumain sila Gon. Natuwa din si Mito-san. Nagpakitang gilas si Gon, at inilabas ang kanyang hunter license. Muntik na itong masira, pero sinabi ni Mito-san na nagbibiro lang siya. Umalis sila Gon, para umikot sa isla ng whale. Masaya silang naglakbay sa isla. Nag-alala si Mito-san, pero alam niya na baka gabi pa sila umuwi. Lumipat ang eksena kay Gon. At sinabi niya, na magtatagal muna siya sa isla. Para maghanap ng impormasyon sa tatay niya. Natanong ni Killua, kung anong gagawin niya. Sinabi ni Gon, samahan na lang muna siya. Hanggang sa pumunta sila sa York New City. Sinabi ni Killua, na mabuti pa si Gon alam ang gusto niya. Kaya humahanga siya sa kanya. Dahil si Killua, ay hindi alam ang gusto at gagawin niya. Pero alam niya, ang hindi niya gustong gawin. Katulad ng pag-uwi sa bahay nila. At pagpatuloy ng negosyo nilang pagpatay. Sinabi ni Gon, na masaya siyang kasama si Killua. Dahil siya ang una niyang naging kaibigang lalaki. Sinabi ni Killua na siya din naman. Ayon kay Gon, samahan na lang muna siya sa paghanap kay Jing. At maglakbay, habang hinahanap ni Killua ang gusto niya. Natanong ni Killua, kung nasaan nanay ni Gon. Ayon kay Gon, nahirapan siya magtanong kay Mito-san. Dahil kay Jing pa lang, hindi na siya makapagkwento. At alam ni Gon, na parang mali pa magtanong. Dahil si Mito-san na ang nag-alaga sa kanya simula ng bata pa lamang siya. Kaya para kay Gon, siya na ang nanay niya. Sinabi ni Killua, na sana meron siyang nanay katulad ni Mito-san. Sa malayo, ay nakamasid si Mito-san. Narinig niya ang pag-uusap nila Gon at Killua. Sila Gon ay nag-ayos ng mga gamit. At sa hindi inaasahang pangyayari, si Mito-san ay may binigay kay Gon. Sinabi niya, na ayon kay Jing. Ibigay ito pag naging hunter na si Gon. Nagkwento si Mito-san, at sinabing si Jing ay pinsan niya. Ang naalala niya lang, ay lagi niyang hinahabol si Jing. At sa edad 12, umalis si Jing para kumuha ng hunter exam. Dahil meron siyang gustong makuha. Hindi niya sinabi kung ano yon, kaya nagtalo sila ni Mito-san. At 10 taon ang nakalipas, ay umuwi si Jing at dala si Gon. Para iwan kay Mito-san. Masaya si Gon dahil nagkwento si Mito-san. Naalala ng matanda, na laging nawawala si Mito-san nang bata pa siya. Pero si Jing, ay laging nahahanap siya. Lumipat ang eksena kay Killua, at siya ay masarap ang tulog. Kinabukasan, nagtanong si Killua kung paano buksan ang kahon. At kung ayos lang ba na puwersahin niya ito. Pero nabigo si Killua. Sinabi ni Gon, na binigay sa kanya ang kahon dahil isa na siyang hunter. Ginamit ni Gon ang hunter license niya, pero hindi ito nabuksan. Sinabi ni Killua, na gamitan ng Nen ang kahon. At ito ay nabuksan. Nakita ni Gon at Killua, na parehas ang disenyo sa ginawa ni Wing. Kaya malamang Nen lang talaga, ang susi para mabuksan ang kahon. At gamit ang hunter license, nabuksan pa ang isang kahon. Ito ay may sing-sing, memory card ng laro, at cassette tape. At narinig na ni Gon ang boses ni Jing. Sinabi ni Jing, naging hunter ka na pala Gon. Nagtanong ito, kung gusto niya ba siyang makita. Meron 1 minuto si Gon para sumagot. Pero si Jing, ayaw makita si Gon. Nabigla si Gon at Killua, sa narinig nila. Pero ayon kay Jing, mas pinili niya ang mga gusto niya. Kesa maging tatay kay Gon. Ramdam ni Jing, na habang naririnig si Gon sa cassette tape. Na malamang siya ay naglalakbay, pero isa lang ang sigurado. Siya pa din si Jing, kahit ano mangyari. Sinabi niya, na hanapin siya ni Gon. Dahil isa na siyang hunter. Nasabi ni Killua, na mukhang mahirap makita ang tatay ni Gon. At sa hindi inaasahang pangyayari, sinabi ni Jing sa tape, na kung gusto ba marinig ni Gon, ang boses ng nanay niya. Pero ayaw ni Gon. Dahil para sa kanya, si Mito-san na ang nanay niya. Nagulat sila Killua, dahil biglang nagkaroon ng Nen ang radyo nila. Bigla ito nag-record mag-isa,
at binura ang laman ng cassette tape ni Jing. Sinira ni Killua ang radyo. Pero nabigo siya. Sa huli walang nagawa sila Gon. Nagtanong si Gon kung bakit kailangan gawin ni Jing iyon. Ang hula ni Killua, dahil ayaw ni Jing na mag-iwan ng kahit anong ebidensya tungkol sa kanya. Dahil siguro merong Nen user na kayang mahanap si Jing gamit lang ang boses. Na higit pa sa nagagawa ng isang makina. Ang sunod na tiningnan nila Gon ay ang memory card ng isang laro. Sinabi ni Killua na kailangan lang ng isang joy station para mabuksan ito. Ayon kay Gon, hindi pa siya nakagamit nun. Kaya umalis si Killua para maghanap at bumili ng joy station. At ginamit na nga nila ang joy station. Nakita ni Killua na meron ng data ang memory card. Puno na ang laman ng card, at ang data ng laro ay Grid Island. Naghanap si Killua kung ano ang Grid Island. Nagulat siya dahil walang nagbebenta ng laro sa internet. Naghanap pa sila kung ano ang Grid Island. Nakita nila na ang laro ay para sa mga hunter, na may halagang halos 6 na bilyon at 100 piraso lang ang ginawa. Sinabi ni Gon kung gumawa sila ng ad na bumibili ng Grid Island. Marami ang sumagot, pero sinabi ni Killua malamang peke ang mga ito. Dahil 100 lang naman ang kopya ng Grid Island. Naisip ni Killua na humingi ng tulong sa kapatid niya. Tumawag si Killua, pero ang sumagot ay si Goto. Sinabi niya kung maari bang makausap si Baboy. Dahil kung hindi, sisirain niya ang mga laruan nito. Nakausap na niya si Milluki, at sinabing nagbibiro lang siya. Tinanong ito, kung meron ba siyang Grid Island. Sinabi ni Milluki, na wala. Dahil noong bata pa lamang siya, ay mataas na ang presyo nito. At wala siyang pera. Sinabi ni Milluki, na isang legendary game ang Grid Island. Sinabi ni Killua, na meron siyang data ng laro. At nakipagkasundo siya, para sa impormasyon ni Milluki. Pumayag si Milluki, sinabi niya na merong website para sa mga hunter. Sinabi ni Killua, na kailangan nilang gumamit ng pampublikong computer. At ayon kay Milluki, meron din subasta sa York New City. Naisip ni Gon, na baka si Jing ang magdadala ng laro sa subasta. At sila ay malapit nang umalis ng Whale Island. Naghanda si Mito-san. Nagpaalam na si Gon, sinabi niya na babalik siya. Pag nakita na niya si Jing, sila Gon at Killua, ay papunta na ng York New City. Ang eksena ay kay Kurapika. Sinabi ng babae, naalala niya siya. Dahil wala naman masyadong napunta sa lugar niya. Naalala ni Kurapika ang mga nangyari. Kung paano siya natanggihan ng babae. Nakuha ang hunter license niya. At nakilala niya ang master niya. Lumipat ang eksena sa water divination ni Kurapika. Nalaman niya, na siya ay isang conjurer. Ayon sa kanya, gusto sana niya maging enhancer. Sinabi ng master niya na imposible yon. Dahil hindi maaring baguhin ang kategorya ng Nen. Simula nang ipanganak ang isang tao. Sinabi ng master niya, na kung 100% na siya sa conjurer. Maari niyang aralin ang ibang kategorya, subalit hindi ito 100% magagamit niya. At sinabi ng master niya, na ang mga specialist ay kakaibang Nen user. Na hindi maaring aralin ng may ibang kategorya ng Nen. Dahil conjurer si Kurapika, 50% lang ng kakayahan ng enhancer. Ang kaya niyang matutunan. At kung ipilit niyang aralin, maari siyang mamatay o masaktan. Nagtanong ang master niya, kung maari bang lumikha ng espada, na kayang humiwa ng kahit ano. Sinabi ni Kurapika na hindi, dahil lagpas yon sa kakayahan ng tao. Ang paglikha ng espada gamit ang conjurer na abilidad, ay parehas lang sa pagbili ng isang espadang matalim. Pero sinabi ng master niya, pag isang conjurer, maari niya itong ilabas o itago ng kahit anong oras. Maari lang lumikha ng sandata, gamit ang matinding ensayo at mahabang oras. Bumalik ang eksena sa babae, namangha siya dahil natutunan ni Kurapika ang Nen. Sa loob lamang ng 6 na buwan, sinabi ni Kurapika, na kailangan niya ng trabaho, na may koneksyon sa subasta sa York New City, at may koneksyon sa pagbenta, ng mga bahagi ng tao. Pumayag ang babae, at may nakita siyang trabaho para kay Kurapika. Bilang isang bodyguard, naalala ni Kurapika, ang training niya, na gusto niyang lumikha ng kadena, para sa mga maraming kriminal sa mundo. Sinabi ng master niya, na ang paglikha ng ordinaryong kadena ay balewala. Sa pag-alis ni Kurapika, ay may nakasalubong siya.
Sinabi nito, na ang tibok ng puso ni Kurapika ay sobrang lakas ng galit. Lumipat ang eksena sa isang babae, na may kakayahan gawing alipin. Ang taong nahalikan niya. At sa isa pang eksena, na ang lalaki ay mahilig makipaglaban at magsulat. At nakarating na si Kurapika sa trabaho niya. Kasama niya sa isang silid, ang iba pang mga tao. At nagpaliwanag ang kanilang boss, na kailangan nilang hanapin ang isa sa mga bagay, na kailangan niya. Nakita ni Kurapika, ang mga pulang mata ng katribo niya. Nagalit siya, at sinabing tumahimik ang lalaking katabi niya. Naisip ni Kurapika, na kailangan niya ang trabaho. Para magkaroon siya ng mga koneksyon, sa mga kolektor ng mga bahagi ng tao. At sa huli sinabi ng boss nila, na bago nila hanapin ang kailangan niya, dapat makalabas muna sila sa silid. Nagulat sila dahil may sumugod sa grupo nila. Si Kurapika ay naghanda gamit ang kadena niya. Ang iba, ay nakaiwas sa pagsalakay. Samantalang si Kurapika, ay ginamit ang kadena niya, para hindi tamaan ng bala. Siya ay sinugod pa, pero nakaiwas siya, at nakita niya mula sa itaas, na may isa na kakaiba ang kilos. Lumapit si Kurapika, at sinabing patigilan ang mga kalaban. Nagulat siya, dahil nahuli siya ni Kurapika. Napansin ni Kurapika, na nagtatago siya sa ibang tao, para hindi mahuli ang pagkontrol niya, sa mga kalaban. Humanga pa din si Kurapika, dahil nakaya nito kontrolin ang 11 human-sized na kalaban. Sinabi ng lalaki, utos lang ni boss. Sinabi niya, na mukhang manipulator si Kurapika dahil sa mga kadena. Ayon sa kanya, 4 lang sila maaring makalabas sa silid. Dahil may isa pang impostor. Sinabi ni Kurapika na walang problema. Gamit ang kadena niya, nahuli niya ang isa pang impostor. Sinabi ng malaki ang ngipin, na ang ginawa ni Kurapika ay dowsing. Isang paraan, katulad ng lie detector test, na katulad ng isang himig ng hindi nagsasabi ng totoo. Sinabi ng lalaki, na baka sila Kurapika ang mga impostor. At magkakampi sila. Ang isa ay nagpakitang gilas, gamit ang nen. Ay natukoy ang impostor. Nagpakilala siya, na siya ay si Squala. At napagutusan lang siya ng boss nila. Samantalang ang babae, ay lumapit. At ginamit ang nen. Ito ang instant lover, na pasunod niya ang impostor. Nalaman nila, na si Squala ay isang dog trainer. At siya ay nagbigay utos sa mga aso, sa paligid ng mansyon. Sa huli nakalabas sila ng maayos. Nagpakilala ang lalaki na siya ay si Basho, isang conjurer. Ang babae ay si Baise, isang manipulator. Si Melody, na may malaking ngipin. Si Kurapika ay hindi nagpakilala. Sa malayo ay nakamasid, ang boss nila. Sinabi ng dalawang impostor, na mukhang magaling ang mga baguhan. Lumipat ang eksena kay Kurapika. Sinabi niya, na gagawin niya ang lahat para mahuli ang grupo ng spider. Ang grupo, na pumatay sa mga katribo niya. Para sa mga pulang mata. Samantalang ang kapatid ni Killua, ay desidido gumawa ng kopya ng Grid Island. Sa huli, natanggap na nila Gon at Killua ang link ng website para sa mga hunter. Sila ay papunta na ng York New City para sa subasta ng Grid Island.